Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan nga natin itong napanood ko sa live ni Direk Freddy Valera. Unang-una sa lahat, definitely maraming salamat Direk sa pag-welcome sa akin sa live mo. Actually, matagal na ako nanonood ng mga live mo. Tahimik lang ako. Minsan hindi pa ako nagti-team replay pa ako minsan. Yan. So, hindi ka naman talaga stranger sa akin. But definitely thank you so much kanina sa pag-welcome at pagpa-plug din ng aking mga well, it's not only mine but of course kasama diyan sila Teacher Mark. Guys, doon po sa mga hindi pa nakakapag tawag dito, subscribe kay Direk Freddy, please go ahead. Napakaganda ng kanyang live. Sobrang entertaining at napakamalaman. Anyway guys, eto na nga. Pagkwentuhan natin ng mabilis. No? Kasi may pasok pa tayo in a few minutes. So, kanina nga habang nasa live ni Direk Freddy, tawang-tawa talaga ako. Kasi meron dinibang actually dito si Direk Freddy. Ano yon? Ito yung claim ni Attorney Villamor. Yan. Baka sabihin na naman nila ng kampo nila, Attorney Villamor, kaaway tayo, di ba? Hindi tayo kaaway. May mga bagay lang na napapansin kami. Di ba? Alam, manahimik tayo. So, totoo nga ba na tahimik lang na ginawa na tinulungan ni Idol Rafi ang mga ang pamilya ng biktima ng Nuesca case, di ba? Pagkakaintindi, akala ko nga yung mga Nuesca pa yung kanyang tinulungan. Hindi po, Gregorio family po yung lumapit. Take note dito, pinakita ni Direk Ferdy. Imagine mo, mas credible pa ngayon ng isang director kaysa sa isang abogado. Diyos ko, Lord. Grabe naman yan, Attorney Villamor. Bakit naman po ganyan? Anyway, panoorin muna natin tong si Direk Freddy. Wait lang. Po-forward ko lang to. Kasi nasa bandang dulo siya eh. Oh. Saan na yun? Media file. Ito. Tapos ito. Ayan. Okay. Yan. Dito yata yun. Forward. So, Melo, salamat. Okay. Tumaas naman. Kaya po ako nag-host na dito sa Rapid Tulpo. Ayun. Ayun. Baka naman yung 21,000 ni Melo Yap, Nakakatuwa eh. mamaya na yan pala yan. maghabulan kayo. Yan na. Melo Yap, bakit ang yan sa palagi. Opo. Kulong ka na rin. Yes, sir. So, ganun po tayo. Di ba? He silently, Yan. wala kaming ka-idea. Ito daw ah. Dedebang ko lang to. Pakinggan nyo mabuti sinasabi ng attorney ah. Yun, yung bahay po nila Nuesca, patapos na yung kaso, pagbalis, yung unang punta namin doon, yung bahay nila, hollow blocks lang eh. Tapos may hollow blocks lang siya na bubong na walang kisame. Oo. Bay nung patapos na yung kaso, pagbalik ko, nakita ko yung bahay, ang ganda, natapos na lahat kompleto. Tignan mo yung itsura ni Idol, no? Lumalaki na yung tuwan-tuwa, pinupuri siya eh. Ang nagpagawa po ng bahay si Senator Sen. Si Senator Rafi Tulfo. Nax. Yung bahay po nila Nuesca, pinaayos niya. Yeah, nagulat na lang ako, wala kaming ka-idea. Okay, dito ang sabi niya ni Attorney Villamor, pinagawa daw yung bahay ni Nuesca. Bahay ba ni Nuesca ang pinagawa o bahay ni Gregorio? I'm confused. Idea. Siyempre, dapat alam namin pinagagawa niya, di ba? He silently spent for that house. Kaya saludo ako sa iyo, Senator. Bola! Anong walang kaalam-alam? Anong silently sinasabi nyo? Nanonood nga ako ng Rapid Tulpo dyan eh. Dati eh. Wait lang. Para lang mas malinaw, no? Nuesca. Kasi we have to establish na si Nuesca yung pumatay. Okay? Ito po si Nuesca. Bakit tutulungan ni Rafi Tulfo ang pamilya nito? Tinulungan nga di umano nila yung pamilya ng mga Gregorio.
Diba? Ayan, no? Gregorio family ang tinutulungan nila, nila Idol. So, hindi ko sure kung alam ba hindi ko alam kung ano yung point dito ni Balik tayo kay Derek. Anong silent? Pinapangalandakan nyo nga. Paano mo nasabi, Derek? O eto, pakita ko sa inyo ebidensya. Nung silent, pinagsasabi nyo dyan. Tigilan nyo nga kami. Nung silent. Silent pala, ha? O, pakinggan nyo to. Yung silent na sinasabi nyo. O. So tatay, yun, iparating ko kay Sir Rafi, yung hiling nyo po na makabalik na kayo doon sa dati nyong tinitirahan sa Tarlac at mapagawa yung bahay. Request nila. Oo, tutulong si Idol. Pero yan, request nila na sana matulungan pagpagawa. Hindi yan yung sinasabi mo, Atty. Villamor, na talagang kinusa na hindi sinabing pinapagawa. My God! You can see the big difference, diba? Kahit naman sinong tao, guys, no, kahit sinong tao yan, magkaiba po yung kusang tumulong sa humingi. Diba? Ayan, ini-emphasize na rito ni Derek eh. Huwag kayong mapanlinlang, huwag kayong manloko. Binobroadcast nyo nga nung kinuha nyo yung materialis kung anong kailangan, tapos hindi alam, silently tumutulong. Binroadcast nyo nga, napapagawa yung bahay na request nung tatay. Anong sinasabi nyo? Ano po? Mga sinungaling. Banggitin ko kay Sir Rafi yung hiling nyo, and then kung sakali po na maaprubahan to, agad-agad sisimulan. Kita nyo nga may aaprubahan pa. Request pa yan, ha? Anong request? Silent pinagsasabi nyo dyan. Wala na po natin yung pagpapagawa ng bahay. Ipinarating namin ang kahilingan ni tatay kay Idol. Dalang baka maka-operate ako dyan. Yun yung magandang balita ko sa'yo kasi yung So basically, ito yung bahay ng mga Gregorio, hindi ng Nuesca. request mo na mapagawa nga ito. So now, hindi natin alam kung alin doon sa sinasabi ni Atty. Villamor. Kaninong bahay ba ang pinagawa? Kay Nuesca? Na hindi kayo kinalaban nyo nga yung pamilya ng Nuesca eh. Kasi nagbigay kayo na abogado sa mga Gregorio eh. Diba? Kahit i-check natin dito, Atty. Villamor. Nuesca case. Nuesca case. Punta tayo dito. Atty. Villamor, one of the lawyers of the Gregorio family. Diba? Kinalaban nila Atty. Villamor ang pamilya Nuesca. Totoo ba na tinulungan ba talaga ni Idol ang pamilya Nuesca o he was referring to the Gregorio family? Because dito nga sa video ni Derek, ito yung Gregorio family. Itong bahay nyo. Yung request mo. So meaning, hindi yan galing kay Idol na papagawa natin yung bahay mo. Request ng tatay. Pero sinabi ni Rapi Tulfo na tutulungan daw sila all the way. Kasi nga ilang part to mga kaiksena, 6 na part yata yan, tubong lugaw talaga si Idol dyan. Milyon ang kinita dyan. Ngayon, tanungin natin, sa 6 na part na yan, 6 million views. Diba? Hypothetically guys, ito calculator. Hypothetically, 6 million views. Divide natin sa 1,000. 6,000
yung monetize dyan. Sa 6,000 na yan, i-times na lang natin. Halimbawa, $3. $18,000. $18,000 na yan. Ito, hypothetical lang to guys. Times mo na lang ng 55. 990,000 ba ang tinulong ni Raffy Tulfo dyan sa ano na yan? Sa pagpapagawa na yan? O isama mo na yung pagbabayad niya sa legal fees ni ano? Ni Attorney Villamor. This is just an hypothetical value. Kasi, namo-monetize ka lang based on your thousands. So, sa 6,000, times mo ng 55, you will end up with 990,000. Sa 990,000, magkano binayad sa abogadong binigay ni Idel? Magkano yung pinagawa dyan sa bubong na yan? At hanggang ngayon, habang pinapanood dyan, kumikita yan. Diba? Tulong ba talaga? Pinagkakitaan din naman yung video na yan. Given na yun. Paano mo makakwalify isang tulong kung ang video mo tungkol sa buhay mo pinagkakitaan ng iba? Hindi nyo ba alam? Like say for example, yung mga malalaking artist. I'll give you one very good example. Angelina Jolie. Nagsampa po sila ng kaso when somebody, from media, kinuna ng picture ang kanilang anak. Siyempre, pag pinost yung video na yon, yung mukha ng anak nila, doon sa isang magazine, maraming bibili ng magazine. Hindi po naiintindihan ng mga Pilipino yan eh. Alam niyo ba kung bakit nagka-copyright din? Dahil ayaw ng ibang mga creators, content creators, media, and so on and so forth, na nagagamit yung kanilang ginawa na pagkakitaan ng ibang tao. Si Idol nga, 'di ba, nag-copyright infringement yan kay Attorney Libayan. Hindi ko naman sinasabing masama yung ginawa niya. Karapatan niya 'yon. 'Di ba? Kasi siya yung may-ari ng content eh. Siya yung nandun eh. So dahil nga may following nga si Idol Raffy, yung mga tao manunood sa kanya. Nagigis niyo yung point ko? Na pagkakakitaan yung mukha ni Idol sa ibang channel ng ibang tao. It's the same logic with this one. Yung story ng buhay ng ibang tao, pag pinalabas ni Idol, nagpo-produce po yan ng pera. So yung pera ba na yan? Halimbawa, yung binigay na kinita ng story nito ni Nuesca versus ni Gregorio versus Nuesca. Ganyan ba kalaki ang binigay, ang inilabas ni Idol? 990,000? Ganyan ba kalaki yung binayad kay Attorney Villamor? Or even sa mga Nuesca? Magkano yung pinagawa doon? 6 na part o tama yata, 6 na part yan ha? Million yan bawat isa. Magkano yan? Na-approve ni Sir Raffy. So, kaya nandito kami ngayon para i-check kung ano yung mga kailangan gawin at mabili natin yung mga kagamitan sa hardware. So, pwede ba na? Alam mo, dyan ako naaawa sa mga kababayan natin Pilipino. Sa totoo lang, before pa tumakbo si Raffy Tulfo as a senator, I stopped making comments or reaction sa video niya. Nakapagod na may mga Pilipino na nauuto sa kanya. 'Di ba? Para sa akin kasi guys, pagdating sa tulong, dapat ginagawa mo 'yan dahil walang kapalit. Ayoko rin na-exploit yung mga tao. Dahil nirerespeto mo yung kanilang dignity, yung kanilang privacy, at kung ano-ano pa man. Naawa ako sa mga kababayan natin. Sa totoo lang. Bumalik na lang ako sa pambabatigas ko kay Raffy Tulfo nung naging senador na siya. Dahil affected na rin ako sa mga pinagagawa niya. And I don't allow that. Diba? I don't allow that. Di ko nga siya binuto. Imagine mo yung dami ng views at saka reactions at comments ng video na yun. Ganon karami ang ayaw sa kanya. Para
Para sa inyo, yung ginagawa ni Tulfo tulong. Para sa akin, sa mata ko, na-exploit kayo sa ginagawa ninyo. Natin makita kung ano yung Ayan, mga kailangan. ito kasi, pumunta kami ng Bulacan. Cut. So malinaw mga ka-eksena, yung sinasabi kanina ni Atty. Villamor para purihin si Rapi Tulfo, hindi totoo yun. Mali yun. Ulitin natin sabi niya Thank you. Senator Rafi, diba? Ang patapos na hollow blocks ang punta namin doon, site na isang example. Sigun sa inyo pong expectations, the reason ko ba't niyo po ako binoto, yun po, gagawin ko sa Senado dahil yun po yung na-expect sa akin. Meron ako isa-site na isang example. may isa-site daw. Natatanda mo yung pinahandle mo sa amin yung Nuesca case? Yung unang punta namin doon, yung bahay nila, hollow blocks lang tapos may hollow blocks lang siya na bubong na walang kisame. Bay nung patapos na yung kaso, pagbalik ko, nakita ko yung bahay, ang ganda, natapos na lahat kompleto. Siyempre, ang daming ang part nun Attorney, nakailang buwan yun Tubon lugaw ba? Ilang part ba naman yun? 'Di ba? Isang video lang dun, sobra-sobra pa. Ang tanong, gaano katapos? Tapos na tapos. Nagpagawa po ng bahay si Senator Sen. Si Senator Rafi Tulfo po. Dahil hiniling nung tatay. Yun, yung bahay po nila Nuesca, pinaayos niya. Nagulat na lang ako. Wala kaming ka-idea. Siyempre, dapat alam namin pinagagawa niya, di ba? He silently spent for that house. Kaya saludo ako sa iyo, Senator Sen. Thank you. Senator Rafi na. Sakay na sakay si Tulfo no? Panoorin nyo. Binroadcast nyo nga Anong palihim? Paano naging palihim yan? Sige po, Tiger Eyes, anong oras na po? Na yung mga... Yun lang. It's very disappointing. Coming from Atty. Villamor. Tapos madedebunk lang siya sa claims niya. I don't know. I just feel bad. Sa totoo lang. I just feel bad. Alam mo, nagkakaroon na nga ng reputation ng mga lawyers daw sinungaling. Diba? Silently pero na-broadcast ng ilang parts. Sabihin na lang natin, let's say, benefit of the doubt. Hindi alam ni Atty. Villamor yung mga videos na yun. Pero si Rafi Tulfo, hindi man lang din sinabihan si Atty. Villamor, o kaya si Sherry, sinabihan si Atty. Villamor, hindi po totoo yan, Atty. Villamor. In-interview po namin yung pamilya ng mga Gregorio. At hindi po bahay ng Nuesca. Kasi parang lumalabas tuloy bahay ng Nuesca yung pinaayos. Pamilya po ng Gregorio. Ang pinaayos ni Idol. Dahil, hiniling nga nung pamilya. Okay na tayo dun Okay na tayo na tinulungan ni Idol Diba? Salamat Idol kasi tinulungan mo. Pero kung gagamitin pa sa ganito, tapos papalabasin na humble helper ka, parang nakakagago na. Diba? I mean, I don't know. Ako, ayoko ng mga ganyan Kayo, I don't know kung okay kayo ganyan. Diba? Ginagawa kayong portfolio. In the first place, with or without Atty. Villamor, uusad yung kaso na yan. Bakit? Kasi viral na yung video Diba? Ano pa kailangan mong habulan dyan? Wala nang habulan dyan. Ako, I believe na lahat ng proseso proseso. Dapat respetuhin. Inanong ko nga yung mga kakilala ko at kaibigan kong fiscal na Mga fiscal. Ay ko, diba, criminal case, dapat pinapasa sa inyo yan. Oo. Diba dapat kayo nag-handle ng mga kaso ng mga criminal cases kasi dumadaan yan sa inyo? Oo. Paano nakapag-represent si
Si Attorney Villamor. Well, there are certain cases nga naman na pwede mag-represent ang isang private lawyer. Na private prosecutor ang tawag sa kanila. So, okay. Kaya paulit-ulit ko sasabihin to. Hindi kailangan ni Attorney Villamor na maging parte ng kahit anong programa para lang makilala siya or whatever yung purpose niya. Kasi dahil dyan, nagiging katawa-tawa ka na rin, gaya ni Aiden. Diba? Kanina nga, kagabi, no, doon sa live naman ni Gensai. Hanapin natin yung live ni Gensai. So, dinaanan doon ni Gensai yung tinagsaking video. Sabi ni Attorney Villamor, hindi daw kailangan ng abogado. Bakit may legis team si Idol? Bakit ka nandyan? Di pala niya kailangan ng abogado eh. Di ko alam kung minamaliit mo ang mga abogado o pinagmamalaki mo lang di ba? Si Idol. Di ba? Tsaka grabe, doon ko lang na-realize na hindi lang pala tawag dito. Diba? Si Idol yung example ng kung ano ang puno, siya ang bunga. Yan, no? Sa live ni Gensai, doon kami kagabi. Yan, sila Dada. Ang hirap naman i-discuss nito. Dada. Yan. Sino pa nandyan? Francis A. nandun kagabi, kasama natin. Si Cap Zura na andoon. Sino pa? Ang dami, oh. Ito si Gesay TV. Very siya. Sabihin na lang natin, very neutral siyang tao. Wala siyang nakampihan, wala. Pero i-real talk niya kung kailangan niyang i-real talk. Pakisubscribe na rin po si Gesay dito. So, ayun nga, isa sa mga sinabi ni Attorney Villamor na hindi daw kailangan ni Raffy Tulfo o hindi daw kailangan ng senador, ng lawyer sa Senate. Ang kailangan daw may puso. Kaya pala binibenga siya ni Punta tayo. Ito nga natatawa nga ako. Alam mo kung bakit. Senator Pia Cayetano, meron na ring YouTube channel. Asan na yung channel ni Senator Pia? Ayun, nag-subscribe nga ako doon. Ayun, nag-create na nga siya ng kanyang sariling channel. Siguro dahil nga, panay-panay yung gamit ng para hindi hindi siya ma-credit grab. Nasaan na to? Hindi naman to siguro. Hindi, iba to eh. Meron dito si Senator Pia eh. Kakita ko lang. Anyway, ayun lang. So, I'm extremely disappointed dito kay Attorney Villamor. Obviously, wala naman niyang pakialam kung disappointed ako sa kanya. But what I'm saying is that bilang isang abogado, I look up to every lawyer. No? Every lawyer, I look up to them. Nire-respeto ko yung mga yan. Dahil alam ko kung gaano rin kahirap maging isang abogado. Not because that I'm a lawyer. No, bilang isang estudyante.
Kung ano man yung pinagdadaanan ko ngayon, pinagdaanan din nila. Kaya ganun yung respeto ko sa sa mga abogado. Tapos may mga ganito. Frustrating, tawag dito, disappointing. Well, kung ano man yung goal ni Attorney Villamor sa buhay niya, I hope mag-prosper siya ng maganda. Ulitin ko, Attorney Villamor, hindi mo sa isang dekalibreng abogadong gaya mo, hindi mo kailangan dumikit sa isang Rafi Tulfo. Baka nga gumanda pa ang RTIA dahil lang merong isang gaya mo. So meaning to say, hindi mo kailangan ng isang Rafi Tulfo. Diba? Para sirain mo yung karera mo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. And definitely, bigyan po natin ng suporta. Walang iba kundi ang ating kabugera na si Derek Ferdy. Buti na lang hindi ka rin naging Villamor Derek Ferdy. I'll see you in the next video. Bye guys!